Magandang umaga po. Let me ask you all po sa pagsisimula. Ako po ay nasabihan ni Ate Ella, kung kilala niyo po si Ate Ella Cantor, na ako daw po ang magsispeaker sa Padre Garcia. Ay, ang pagkakasabi po sa akin ay, tayo ay pa Padre Garcia sa 22, ay ikaw ang speaker. E di wala na po ako nagawa. Dahil ang pagkakasabi ko ay ako na daw po talaga. Kaya ngayon pong umaga ay ang mensahe ng Panginoon ay atin pong pag-aaralan ng sama-sama. Ang una ko pong tanong ay, ano po sa tingin nyo bilang isang kabataan, bilang isang nakakatanda sa iglesia, or kung ano man po ang edad ninyo, ano po sa tingin nyo ang pinaka nagiging challenge nyo everyday? Bilang isang estudyante, sa tingin niyo po ba ang pinaka-challenge mo ay mag-take ng quiz na napakahirap, mag-finish ng thesis, o kaya sa mga nagtatrabaho, mag-promote? Pero, maaaring yun po ang nakaka-apekto sa atin sa araw-araw. Pero I realized po, I wanted to focus on something na talagang nakaka-apekto sa atin, sa ating lahat. And ito po ay napaka-importante kasi ito ay nakaka-apekto sa kung paano tayo mamuhay at sa ating relasyon sa Panginoon. Maaaring nadating na itong bagay na ito ay nagiging simple na lamang. Maaaring hindi natin inaakala na basta-basta na lang pala siya nangyayari. At ito ay nakaka-apekto sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya ito po para sa akin ay mahalaga nating pagbulay-bulay at bigyang pansin. Pero yun po, before tayo mag-continue, tara po muna mag-pray. Ama naming banal, kayo po ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri sa araw ng Sabat na ito. Nawa po ang mensahe na nais niyo po palating sa amin ay amin po maintindihan. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan. Nawa po ang mensaheng ito ay maging pagpapala. Ito po ay magamit namin sa aming buhay bilang inyong mga anak. Panginoon, nawa po ay patuloy niyo po kami ingatan at patuloy na kami i-bless, Panginoon. Salamat po sa patuloy niyong pagdinig sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong key text ay ako talagang nanginginig pa rin. Ang ating pong key text ay matatagpuan sa 1 Corinthians 10 verse 13 at ito nga po ay binanggit ng ating kapatid kanina sa English. Ito po ay Tagalog. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So, base po sa ating key text, ano pong ating pag-uusapan? Naando na po. Ngayong araw, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa temptations o tukso. And yes po, I consider it as a challenge. Di ka po, ito po ay isang pagsubok sa atin na ating nararanasan sa araw-araw. At yun nga po, sa totoo lang po, nung una po ako nasabihan, ako po yung aminadong hindi po magaling makapag-isip ng mensahe. At talagang pinag-pray ko po, Lord, ano po bang mensahe ang nais niyong ibarating sa Padre Garcia? At nung una, sabi po sa akin ay about sa youth. And then sabi ni Pastor Robert ay about daw po sa harvest. Kasi yan ang pinaka-theme this year. Pero nag-struggle po ako and throughout this week po, kahit ako po busy sa school, talagang ang aking pong naiisip ay temptations. Talagang parang laging binubulong sa akin ay pag-usapan daw po natin ang temptations. So bakit kailangan po ba natin pag-usapan ito? Base po sa ating napapansin, ano po ba ang nangyayari sa mundo natin ngayon? Di ba po napakaraming tukso na pwedeng sumubok sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Panginoon? Maliit o malaki man itong pagsubok, baka sabihin nyo, ay ano, nagpasabi lang naman ako ng garni din eh. O kaya ay nagkataon lang naman na nagawa ko ari. Pero ito daw pong mga bagay na ito, unti-unti pwedeng magpalayo sa atin at magpawala sa atin sa Diyos. Di ba kung mapapansin niyo po, kung kayo nanonood ng balita, parang normal na lang na may
Yan. Kung ano man na hindi ka nais-nais sa Diyos, minsan ay nagiging normal na gapo sa ating buhay. At minsan sa panahon natin ngayon, ito ay nagiging twisted na. Yung mali, minsan nagiging tama na. Hindi na natin na-realize, ay mali na pala yung aking nagagawa. So itong mga bagay na ito, this all started from temptations and eventually nag-led sila sa kasalanan. So napakahalaga na pag-usapan natin ito dahil ito ay nag-lead sa masama. And as faithful followers ng Panginoon, ano po ba ang dapat natin gawin? Siyempre ay maging aware tayo. Kailangan alam natin ang ating kung paano tayo mamuhay at manindigan tayo sa tama. So paano po ba natin haharapin ang challenge na dala ng tukso? Unang-una po, atin po munang alamin paano o kung ano ba dapat ang malaman natin about temptations. Ang temptations o tukso, alam natin niya yan ay sa araw-araw na ating pamumuhay, yan ay parte na ng ating buhay. Bata ka man, matanda, o kahit sabihin ikaw na ang pinakamabuti, ikaw na ang pinakamagaling na pastor, hindi ka po exempted sa tukso. Lahat po tayo ay dumaranas sa tukso. Kung kaya't mahalaga na maintindihan natin ito, mahalaga na i-expect daw po natin ang temptations. Paano po bang expect? Expect natin na talagang nangyayari siya? Dahil nga tayo ay nasa mundo na nabahida ng kasalanan. Ang tukso po ay palaging nariyan. Kung titingnan nga po natin sa Bible, pinakaunang chapter pa lang, nandun na yung tukso. Diga po, si Adam at si Eve, sa buhay ni Moses, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni King David, sa mga kilalang prophets and kings sa Bible, lahat po sila ay dumaan sa tukso. And kahit nga po sino? Si Jesus. Kahit po si Jesus, nakaranas po siya ng tukso, pero alalahanin natin, siya po ay nagtagumpay. Sa tuwing naiisip o babanggitin natin din ang salitang tukso, oftentimes naiisip natin, bakit po ba meron ito? Bakit kaya ito nangyayari? And minsan, pag nakakaranas tayo, tendency natin, kagaya po ng ating napag-usapan sa lesson kanina, diga po, parang sasabihin natin,